Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating tunghayan ang pangatlong kabanata ng pinamagatang Ang Asawa Kong Tinitingala ng Lahat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell icon para updated kayo sa susunod ko pang videos. Ang pangatlong kabanata. Samantala sa Neptunus Corporation, kalalabas lang ni Lilia sa meeting room matapos ang meeting ng mga shareholders. Nang makita niya ang mga babaeng empleyado na nag-uusap at nagtatawanan habang nakatingin sa kanilang mga cellphone. Paano nila nagawang magpatambay-tambay during work hours? Naglakad si Lilia papunta sa mga babaeng empleyado para sabihan ang mga ito. At doon na niya nakitang nanunood ang mga ito ng video. At makikita sa video na ito ang isang lalaki na walang iba kundi si Darren. Parang naging kapatid ko na rin ang bike na ito. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Makikita sa video ang mukhang nagluluksang si Darren habang niyayakap ang kanyang bike. Nakakatawa naman ang lalaking ito. Kilala niyo ba siya? Hindi mo siya kilala? Iyan ang asawa ni Miss Cruz. Ano? Iyong basurang Darren na iyon? Narinig kong ikinasal daw siya sa basurang iyon. Masayang nagchichismisan ang mga babae habang tumatayo ang isa para gayahin ang ginagawa ni Darren sa video. Hindi ako sigurado kung narinig niyo rin kanina ang narinig ko noong kararating-rating ko lang dito. Sinabi ni Darren, nabibilhan niya raw ng worship of crystal si Miss Cruz. Nagbibiro talaga siya. Oo nga, tingnan ninyo kung gaano siya kadungis habang nagluluksa sa nasira niyang bike. Nagkakahalaga ang worship of crystal ng 30 million. Kailangan niya munang magtrabaho ng ilang henerasyon bago ito mapag-ipunan. Walang tigil ang pag-uusap-usap ng mga ito nang mapalingon ang isa sa kanila at napansin ang nakatinging si Lilia. Agad na nagbago ang itsura sa kanilang mga mukha. Pasensya na po Miss Cruz, babalik na po kami sa trabaho. Napakagat ng gusto sa kanyang labi si Lilia habang ibinabangon ang kanyang sarili sa kahihiyan na kanyang natanggap. Kahit na siya pa ang general manager, makakaramdam pa rin siya ng kahihiyan sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi siya lumabas para mananghalian noong araw na iyon at sa halip ay nagkulong siya sa kanyang opisina. Hindi na niya maiwasang maluha sa kahihiyan na kanyang tinanggap. Samantala, na umuwi si Darren sa kanyang tahanan. Aattend siya ng high school reunion kaya kinakailangan niya munang umuwi para makapagpalit. Agad na nawala ang magandang mood ni Darren nang pumasok siya sa bahay ng pag-aari ng pamilya ni Lilia. Dito niya nakita na nakadikwartong si Samantha habang nakaupo sa sofa. Tinitingnan siya nito gamit ang nanlilisik nitong mga mata. Mabuti at nakabalik ka na Darren. Lumapit ka sa akin. 3 taon na ninirahan si Darren sa bahay na ito kasama ang pamilya ni Lilia. At matindi rin ang takot na nararamdaman niya kay Samantha. Mag-impake ka na Darren. Makikipag-divorce ka bukas at lalayas ka sa pamamahay na ito. Walang awang sinabi ni Samantha. Pero ma, seryoso po ang pagmamahal ko kay Lilia. Na kayo kong sinabi ni Darren matapos ang 3 taon nilang pagsasama. Natural na mas mag-develop
ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Lelia. Hinampas ni Samantha ang kanilang lamesa matapos marinig ang mga salitang ito. Tumayo siya at naglakad papunta kay Darren. Mahal mo ang anak ko? Anong karapatan mo para mahalin siya? Hinayaan kita ng 3 taon. Ano pa bang magagawa mo maliban sa gawaing bahay? Paano mo nasabing bagay ka para sa anak ko? Alam mo ba kung ilang mga lalaking nagkakandara pa na mapag-asawa ang anak ko? Tumawag sa akin si Anton Santiago at sinabing bibigyan niya ang aming pamilya ng $20 million na dowry sa sandaling ipakasal ko siya sa aking anak. $20 million na dowry? Ngiting bahagya ni Darren. Malayong kamag-anakan niya si Anton na nasa ilalim ng kanilang angkan. Anak siya ng isa sa kanyang mga angkan. Anak siya ng isa sa kanyang mga tita. Ang lahat ng kayamanan ni Anton ay nagmula sa mga Montenegro. Tinawagan na rin ni Darren ang kanyang angkan noong ihatid niya ang kanyang asawa at sa loob lang ng 24 oras ay mawawala na si Anton Santiago ng kayamanan. Kaya paano niya magagawang bayaran ang 20 milyong ipinapangako niya kay Samantha? Hindi po ako aalis, ma. Papayag lang po ako makipag-divorce sa sandaling si Lillian ang magsabi nito sa akin sa personal. Tinapos ni Darren ang kanyang sinasabi bago tumalikod at muling lumabas ng bahay. How dare you! Bumalik ka rito ngayon din! Idinabog ni Samantha ang kanyang paa sa sahig dahil sa kanyang galit at hinabol si Darren nang naka-high heels pero masyado na itong nakalayo sa kanya. Kinagabihan sa Neptunus Corporation, nagkulong ng buong araw si Lelia sa loob ng kanyang opisina. Naging katatawanan siya sa lahat ng empleyado ng kumpanya dahil sa na-viral na video ni Darren noong ihatid siya nito kaninang umaga. Huminga ng malalim si Lelia bago dahang-dahang lumabas ng kanyang opisina. Sige na, pwede na kayong umuwi, sabi ni Lelia sa kanyang mga empleyado. Mayroon pong package para sa inyo, Miss Cruz. Makikitang dala ng isang receptionist ang isang box na kanyang ibinibigay kay Lelia. Maririnig ang pagkamangha ng mga taong nasa paligid matapos makita ang dala nitong box. Imposible na maging ganito karangya. Paano naging ganito ka-gilded ang isang delivery package? Wow! Anong klase ng delivery package ito? Miss Lelia, ito ang unang beses kong makakita ng isang naka-gilded na delivery package. Siguradong regalo ito mula sa isang kilalang tao. Buksan niyo na po para makita natin ang laman nito, Miss Lelia. Kahit na naging mahigpit si Lelia sa trabaho, pinanatili pa rin ito ang mabuting pagkikitungo at relasyon sa kanyang mga empleyado. Na-curious ang lahat sa laman ng package na ito kaya agad na nagkumpul-kumpul ang mga empleyado sa paligid ni Lelia. Nagtaka rin dito si Lelia, hindi naman siya bumili ng kahit na ano sa online. Kaya, saan kaya manggagaling ang package na ito? Matapos makita ang pagkasabik sa mukha ng lahat, ngumiti ng bahagya si Lelia at binuksan ang box. Sa sandali ring ito, napapigil ng hininga ang lahat. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng 10 segundo at biglang nagsimula sa nasasabik at kanya-kanyang pagsasalita. Ito ang worship of crystal? Hindi nga, 99 pares lang ang ginawang worship of crystal at ibinibenta ito sa halagang umabot na $30 million.
Napakaganda nito. Napakaswerte niyo po, Miss Lelia. Nag-usap-usap sila sa kanilang mga sarili. Pero wala pa ring masabi na kahit ano si Lelia hanggang sa mga sandaling ito. Ilang taon na niyang gustong makabili ng isang pares nito at sapat na rin ang isang tingin para makita ang original nito. Paano ito nangyari? Napaatras ang hindi makapaniwalang si Lelia na para bang nasa loob ng kanyang panaginip. Maliban na lang kung ibininta ni Anton ang kanyang kumpanya para ibigay sa kanya ang pares ng Hells na ito. Naantig ang puso ni Lelia habang iniisip ang posibilidad na ito. Siguradong pag-uusapan siya sa sandaling suotin niya ang Worship of Crystal sa annual reunion ng kanilang pamilya mamaya. Flora KTV, Tandag City. Ang KTV na ito ay isa sa pinakasikat na mga entertainment centers sa buong Tandag City. Masyadong mataas ang buying power nito, kaya kilala ang halos lahat ng mga pumupunta rito. Napuno rin ang entrance nito ng mga mamahaling sasakyan. Dito gaganapin ang high school reunion na aatindan ni Darren. Nakasakay naman si Darren sa bagong bili niyang electric bike na kanyang ginamit papunta rito at sumisipol niyang ipinarada ang kanyang bike sa harap ng entrance. Gusto niyang bumili ng sasakyan kaso hindi niya pa ito magagawa dahil ibinigay niya ang kanyang identity card sa kinikilalang ama ng kanilang angkan. Kaya wala pa siyang magagawa kundi bumili muna ng bike. Sa ngayon, nasabik siya ng husto dahil malapit na niyang makita muli ang kanyang mga kaklase. Kapaparada pa lang ng kanyang bike nang makarinig siya ng isang nagmamadaling pito. Maililipat mo pa ba iyan? Bike lang ang dala mo pero gusto mo nang sakupin ang isang buong slot. Isang BMW 5 Series ang huminto sa tabi ng kanyang bike. Inilabas ng driver nito ang kanyang ulo at tinawag si Darren. Nagkatitigan ang lalaki at si Darren at sorpresang makita ang isa't isa. Class monitor, sabi ni Darren. Habang tumatakbo papalapit sa sasakyan ang lalaking nakasakay sa magarang sasakyan ay walang iba kundi ang class monitor ng high school ni Darren na si Claimford Conway. Darren, anong nangyari sa iyo? Bumaba si Claimford sa kaniyang sasakyan at tumingin kay Darren mula ulo hanggang paa bago nanlalamig na tumawa at mabilis na pumasok sa KTV. Na-awkward naman siyang tinawag ni Darren para makipag-usap pero walang intensyon si Claimford na ipakitang kakilala niya ito. Naglakad silang dalawa papasok sa nakareserbang KTV room ng magkasunod. Nakarating na rin ang iba pa nilang mga kaklase at napalingon sa pinto nang mapansin ang kanilang pagdating. Napakagwapo ng class monitor. Isa siyang successful na tao. Agad na umingay ang KTV room nang pumasok sila rito. Agad na silang nagtipon-tipon sa paligid ni Claimford. Nakasuot ng isang mukhang mamahaling suit si Claimford. At ang higit sa lahat, hawak-hawak nito ang susi ng kanyang BMW na nakita rin ng lahat. Habang nakaupo naman si Darren sa isang tabi. Hindi branded ang suot niyang damit at para lang sa electric bike ang susi na kanyang hawak. Hindi na iba ang kanyang itsura
sa isang delivery man. Walang sino man ang nakipagkumustahan sa kanya kaya agad itong naging awkward na sandali. Pero walang pakialam sa mga ganitong bagay si Darren. Tumingin lang siya sa kanyang paligid dahil matagal na niyang hindi nakita ang mga ito. Napansin niyang mas gumanda ang mga babae niyang mga kaklase. Pero ang pinakamaganda pa rin sa kanilang lahat ay si Giselle Lenda. Si Giselle ang diyosa ng kanilang klase. Madalas itong nagsusuot ng jeans na nagpapakita ng magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi rin mapapantayan ang taglay nitong kagandahan. Matapos ang ilang taon, mukhang makikitaan na rin ito ng pagkamature at pagkamahinhin sa kanyang aura. Nagsuot ito ng skin-tight na jeans sa kanilang reunion na mas lalong nakapagpabighani sa mga taong tumitingin sa kanya. Napansin din ni Clemford si Giselle at agad na nahook dito. Hindi niya maiwasang mapatanong na, "Napakaganda mo ngayon, Giselle. Kumusta ka na?" Bago pa man makasagot si Giselle, isang babae na agad sumagot para rito. "Class monitor. Magiging artist na ngayon si Giselle. Malapit na siyang pumirma ng kontrata sa Platinum Corporation." Agad na umingay muli ang buong KTV room. Sino bang tagatandag ang hindi pa nakakarinig sa Platinum Corporation? Ilang A-class celebrities ang hawak nito. Sa totoo lang, maganda naman talaga si Giselle. Kayang makipagsabayan ng kanyang ganda sa ibang mga A-list celebrities sa Platinum Corporation. Nasabik si Darren matapos marinig ang pangalan ng Platinum Corporation dahil siya na ang magmamay-ari ng kumpanyang iyon bukas ng umaga. Habang iniisip itong, ngumiti si Darren at lumapit kay Giselle. Gusto niya sanang tumabi at makipagkumustahan dito. Habang papaupo, napansin niyang sumimangot si Giselle at nagpakita ng naiinis na tingin bago sabihin, "Pwede bang huwag kang umupo rito?" Dahan-dahang tumayo si Darren. "May nakaupo na ba rito?" "Wala. Ayoko lang tumabi sa iyo." Nanglalamig na sinabi ni Giselle. "High school reunion ang pinupuntahan mo, Darren. Hindi ka ba makabili ng disenteng damit? Hindi ka ba nadudumihan sa damit mong suot ngayon?"